Magandang araw mga kababayan. Kamusta po kayong lahat? Narito po tayo ngayon para pag-usapan si Kong Lebeste kung saan isa sa batang congressman at mahirap banggain dahil walang makitaan na butas o kasiraan. Ngayon, pakinggan po natin ito mga kababayan. Ako yung mahirap na kalaban sa aking mga binabangga dahil nag-divest na ako bago pumasok sa politika. Kaya, for example, kung meron kang operating business, pwedeng targetan yung business mo. O baka hindi ka na lang magsasalita para hindi matarget yung business mo. Pero the fact na binenta ko na yung business ko, tapos yung kinita ko, ipinamimigay ko naman, at hindi ko kailangan kumita pa, wala silang mahanap na leverage sa akin. Kaya siguro ako'y malayang magsalita. Sa tingin ko, Subukan. baka balang araw, lahat ng mga congressman pwedeng makasuhan tungkol sa saan napunta yung MOOE nila. Marami naman pong may kopya na ng files. Ayan. Hindi lang po ako. Nasa DPWH, ibinigay na rin po nila sa ombudsman. At ako po ay actually hindi nagbibigay ng maraming mga interviews sa media the last few days kasi hinahayaan ko na lang sila muna Yes. na magpaliwanag tungkol sa pagre-release ng mga files na ito. At ang magandang developments, sinasabi naman nila na ino-authenticate nila ngayon. Kaya abangan natin kung sa mga Ayun. susunod na mga araw may ilalabas na impormasyon ang ombudsman o DPWH. Pero may mga na-post naman na din po ako sa Facebook na pwede ko naman din pong talakayin mamaya. So abangan natin yan. Abangan natin yan sa paglaon ng ating programa ngayong gabi. Makabang-abang to. Kasi Pero nung, simulan natin. Congressman Leandro Leviste, is this your first time na maging congressman or nung 19th Congress? Ako po ay first term ngayon at 32 lang naman po ako. Mukhang ako mas bata pa eh. Kaya Actually- yung iba nga hindi makapaniwala na congressman na ako. yes. So, doon sa distrito ninyo, before you, sino po ang congressman? Eric Buhain na ang kanyang asawa ay matagal na rin congressman. At actually, doon ko nga nakita na napaka-laki ang potensyal ng pagbago sa politika dahil sa aking distrito, 3 dekada, isang pamilya ang kinatawan ng distrito unang distrito ng Batangas sa Kongreso. At hindi alam ng tao for all this time na may ganitong katiwalian sa DPWH. At ang lumalabas pala, lahat ng mga proyekto sa aking distrito ay lutong bidding at substandard. At dapat ngayong 2026, wala nang lutong bidding o korupsyon sa DPWH ng unang distrito ng Batangas. Kaya kayang-kayang gawin naman po basta yung congressman ay hindi kukuha sa mga kontraktor. Isa ba sa motivation mo kung nung tumakbo ka ngayong nung nakaraang eleksyon is nung nakita mong katiwalian ng 19th Congress? I can say that my initial reason is I saw the underdevelopment of the mostly agricultural first district of Batangas. Malapit lang sa Maynila pero konti lang ang industriya at akala ko ang government infrastructure tulad ng DPWH ang makakatulong para sa pag-unlad ng aking distrito. Pero nalaman ko nung ako'y bagong halal na para makakuha pala ng budget para sa aking distrito, kailangan ang mga taga-DPWH ay pipili ng certain contractor. At lumalabas, wala palang bidding sa buong DPWH. Kaya bagong halal pa lang ako, nakapasok ako sa ganitong mga discussions which led me to learn more about how it works in DPWH. Pero hindi pa ako ganitong ka-exposed sa gravity of the corruption until I actually ended up in Congress and learned more about it. So, you're saying na yung iyong mga nakikita ngayon is just the tip of the iceberg? Opo, yung nakikita ng publiko is the tip of the iceberg. Pero I think kahit na hindi naman binubulgar yung mga detalye, nasa imagination na rin ng publiko na ang buong gobyerno ay may mga traces of corruption. Pero ang actually advice ko sa gobyerno, maging transparent lang tayo. Kasi pag may itinatago tayo, the public will only assume the worst. Kaya nga yung approval ratings ng gobyerno napakababa na ngayon. Ironically, kung ilabas na lang ng gobyerno lahat ng nakatagong impormasyon ngayon, baka mas tataas pa ang tiwala ng publiko.
Yes, pabor na pabor yun mga kababayan, ano, na dapat talaga transparency mga kababayan para sa ikabubuti rin ng bansa at syempre kung gusto talagang tumaas ang rating ng Pangulo ay ilabas niya yung mga documents na talagang patunay at makita yung talagang katiwalian kung talagang seryoso siya sa kanyang sinasabi na may mga makukulong ay ipakita yung mga documents na dapat makita ng taong bayan. Hindi yung inililihis nila ng inililihis yung usapin sa flood control. Isang-isa yan mga kababayan, ano? At yan na nga, tamang-tama itong sinabi ni Kong Lebeste mga kababayan, ano? Tuloy natin. Kung napag-usapan na rin naman natin yung mga files at yung mga expose mo, no? Marami kasi tayo na nakikita ng mga comments ng ating mga kababayan. Ito nang galing ito sa kanila, na nakita na natin yan. Dati marami nang bumatikos, pero pagdating sa dulo, tumiklop naman. How about you, Kong? Ito ba ilalaban mo hanggang sa dulo? Hanggat mapanagot yung tunay na mastermind, yung tunay na pinuno ng pagnanakaw na ito? Yung first leverage para hindi Stop taking meeting notes and let ClickUp So, AI maganda Note Taker yun, mga do it for you. kababayan, It allows you to kung focus on your maririnig meetings, natin na not ilalaban talaga ito. Ni Kong, ano? bigay ng trouble ang isang congressman, yung tinatawagang incentives sa mga kongresista. Pero ako hindi tumatanggap ng aking sweldo, MOOE o bonus. Yes. Kaya kahit na hindi ako bigyan ng bonus, hindi ko naman kukunin. Pero tungkol naman sa budget para sa mga distrito, mabuti naman po at hindi naapektuhan pa ang aking distrito. At sa tingin ko dahil nanonood ang publiko ngayon sa alokasyon ng national budget, kung sakali may, for example, use of political leverage Yes. on withholding the budgets of congressional districts, then the government will really be criticized for that. And I hope that this heightened public awareness of how budget has in the past been used as a political weapon will ensure that it will not be used as a political weapon for any political activities this 2026. Kaya ang sagot ko po sa inyong tanong, I believe that in general, public awareness should support people in government to speak out more freely. Secondly, the fact that I do not have any need to benefit financially from my position means that there is less leverage on me. And also, it also helps na wala naman akong vulnerability in terms of past career in politics. Kasi baka ang dahilan na yung iba, tahimik na lang ngayon, dahil gagamitin ang kanilang past as a leverage on them kung sila po ay magsasalita. Pero I guess ang problema ng mga binabangga ko ngayon ay masasabi ko po ito, wala silang may bato sa akin. Yes. Kaya Kumbaga, fresh na fresh yung bata ang in some respects then pinaka makakapag-damage sa mga binabangga. Ayun, malinaw. Ito kung may nabanggit ka siya kanina na sabi niya walang benefits sa'yo. Okay? Simulan na natin dito yung alam kong ibabato sa'yo. Ito yung normal na ginagawa doon sa mga naglalabas ng baho, doon sa mga syempre tatamaan nito. At yung iba rito nga nagsisimula nang nadidinig ko na. Una, sasabihin nila, yan si Kong na yan, ano yan, may plano yan sa national position on 2028. Kaya kinukuha niyan yung the so-called Duterte votes. Sino ang sinasabi nila, Coach Yeah. Oli, magre-retire na nanay niyan. Yan na. Oo, yan ang papalit. Meron ding sinasabi na may handler yan. O yan, nagpapalaki lang yan ng pangalan. May sumusuporta dyan sa likod. Kaya ganyan yan. So ano masasabi niyo doon? Actually, yung nagsasabi na yung actions ko ay driven by political calculation are disproven by the fact na kung tanungin mo yung mga political experts, mali nga yung ginagawa ko. Kasi marami akong mga binabangga na nagiging kaaway ko na baka will come back to bite me pagdating ng election. Pero
sa akin, ang importante, lumabas yung katotohanan, bahala na po sino yung matatamaan kahit na it's actually in the conventional wisdom not a good politics to make so enemies. Kasi yung mga pinaka-successful nga sa mga election minsan yung mga playing safe eh. Pero ang ibang mga hinahangaan ko sa politika, yung mga nagpapakita ng courage kahit na minsan na it's not easy to have a lot of enemies. On the point of motives, I think that my life will be so much more peaceful kung tahimik na lang ako tulad ng mga ibang nasa kongreso. Pero the truth is, while it's difficult to make enemies, it's also feels good pag makita mo naman na sumusuporta ang publiko sa ginagawa mo. At kung may benefits man para dyan, well, I would like to just think that what matters is nakakatulong ka sa ginagawa mo. At muli, ang iniisip ko lang is if I can be useful in whatever I do, and if doing so is good or bad, we don't know. It can even be bad. But I just want to be useful and not just be a waste of another seat in Congress, not doing anything for my 3 years in Congress. Okay, comment tanong ako. Ayan mga kababayan, be useful. Galing nga kay Kong Leveste. Ayan mga kababayan, maraming pong salamat at mag-comment lamang po kayo sa video ito at huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po mga kababayan.